Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah mula sa bansang Lebanon ay mas pinalala pa ng kasalukuyan ding nagaganap na pag-atake ng puwersa pa din ng Israel sa Gaza. Ang dating spekulasyon lamang na ngayon ay nangyayari na hindi naman din nakakagulat na mas malalang sagupan sa pagitan ng Hezbollah mula sa Lebanon at ng Israel ay unti-unti nang nagbubukas. Sa nakalipas na halos 2 linggo, naging marahas ang pag-atake sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng Hezbollah. Mula sa hindi mabilang na airstrikes ng bawat panig, rocket attacks, paggamit ng walkie-talkies at pagers upang ubusin ang mga miyembro ng Hezbollah sa Lebanon, marami ng mga taong nasaktan at nasawi. Sinundan pa ito ng malalang mga pag-atake mula sa himpapawid na mas nagpalala pa sa sagupaan ng dalawang panig. Noong 23 ng Setyembre, binalaan ng puwersa ng Israel ang mga nasa southern Lebanon na kung hindi nila agad nalilisanin ang kanilang mga bahay at hindi aalis, tiyak na madadamay sila at wala na silang magagawa. Kailangan umunong mamili ng mga mamayan ng southern Lebanon ang umalis at mag-alsabalutan o harapin ang kanilang pag-atake. Matapos na magbigay ng palugit at babala ang Israel sa mga tao sa southern Lebanon, agad na lang isinagawa ang kanilang pinakamalaking air operation ngayong taon sa Lebanon. Gamit ang halos buong puwersa ng Israel, nasa 1,300 mga targets ang kanilang pinuntirya sa iba't ibang bahagi ng Lebanon at karamihan nga sa mga target na ito ay sa gawing south ng bansa. Ito na ang may tuturing na pinakamalalang air attack ng Israel sa Lebanon ngayong taon. 4 na araw lamang ang lumipas, ang Secretary General ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay napaslang. Kasama niyang nasawi ang ilan pang matataas na opisyales ng Hezbollah habang sila ay nasa isang pagpupulong sa southern part ng Beirut. Isang 85 bunker buster bomb ang tumama sa gusali kung saan naroon ng mga opisyales na halos dumurog sa kanilang kinalalagyan. Pero sa kabila nito, hindi pa din nagpatinag ang Hezbollah at nagpatuloy sa kanilang ginagawang pag-atake kontra sa Israel. Ayon pa sa kanila, ang air attack na ginawa ng puwersa ng Israel ay hindi isang solusyon upang makamit nila ang kanilang nais. Napabalita din na ang Hezbollah ay handa sa ganitong mga klase ng senaryo at alam na nila ang kanilang gagawin. Ikinalat na din nila sa buong Lebanon ang kanilang rocket force para sa kanilang resback. Hindi alam ng Israel na ang kanilang pinapasok ay kuta ng kanilang kalaban. Kung inaakala nilang mas lamang na sila dahil nakapasok na sila sa mismong teritoryo ng kalaban ay nagkakamali sila. Tandaan natin na mas alam ng Hezbollah ang mga pasikot-sikot sa Lebanon dahil doon na sila namamalagi kahit noon pa man. Hindi din nila basta-basta malilipol ang Hezbollah lalo na sa southern part ng Lebanon kung saan marami sa mga populasyon na naroroon ay mga Shia. Ang pagsagupa sa Hezbollah sa sarili nitong teritoryo ay tiyak na maglalagay lamang sa alanganing sitwasyon para sa Israel. Ang pag-atake ng Israeli Defense Forces kahit pa isama nila ang kanilang mahuhusay na sundalo at palibutan ng artillery ang mga command centers at missile sites ng Hezbollah ay hindi din makakatulong upang lipulin ng Hezbollah. Ang grupong ito kasi dumaan sa matinding pagsasanay at nahasa na ng kanilang naging sagupaan noong magkaroon ng giyera sa Syria taong 2006. Sa ngayon, ayon sa Hezbollah, hahayaan umano nilang lubusang makapasok ang Israel sa kanilang bansa at manatili doon. Dahil sa oras na pumwesto ang Israel Defense Forces sa kaloob-looban ng Lebanon, ay tsaka naman sila aatakihin ng Hezbollah. Kahit ang plano ng Israel na itulak ang puwersa ng Hezbollah palayo sa kanilang border, mahirap ding paniwalaan na mangyayari iyon ayon sa mga eksperto. Isa din kasi sa mga layunin ng puwersa ng Israel kaya sila nag-all out sa pag-atake sa Lebanon ay upang layuan ng Hezbollah ang border ng Israel at makabalik na ang mga nagsilikas na Israeli na nakatira malapit sa border at muling mamuhay doon ng payapa at ligtas sa anumang kaguluhan. Kung baga ay tinataboy nila ang Hezbollah palayo sa kanilang border. Hindi din magiging madali sa puwersa ng Israel na makagawa ng kanilang buffer zone o pader na silang haharang sa mga Hezbollah na muling makalapit sa border nila. Kung gagawin nila ito, kailangan nilang gumamit ng puwersa sa kalupaan upang masigurong ligtas ang paligid. Pero dahil sa kabundukan at mga bangin, mahihirapan silang magpwesto ng kanilang mga tangke at mga sakyan.
Tiyak din na mas alam ng Hezbollah ang mga pasikot-sikot sa lugar dahil sa kanila ito. Malamang ay pinupwesto pa lamang ng Israel ang kanilang mga tangke at artillery ay inaam na sila ng puwersa ng Hezbollah na nagtatago sa kung saang bundok malapit sa lugar. Kung matatandaan din noong taong 2006, nangyari na ang ganitong klase ng senaryo na kung saan ng Hezbollah ay surpresang inatake at inaam ang Israeli patrols. Hindi dinagawa ng puwersa ng Israel ang makaresbak dahil hindi sila pamilyar sa kanilang dinaraanan at hindi nila alam ang mga pasikot-sikot sa lugar. Noong panahon na iyon ay nasa 20 mga tangke ang nawasak ng puwersa ng Hezbollah na malaking pinsala para sa puwersa naman ng Israel. Pero nakakasiguro din naman tayo na natuto na ang Israel mula sa nakalipas nilang karanasan. Tiyak na napaghanda nila ito at sa pagkakataong ito ay alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. Hindi na din nila hahayaan na mapangalawahan pa ang kanilang nauna ng pagkakamali. Pero muli, kung nagbigay ng leksyon sa puwersa ng Israel ang mga kaganapan noong giyera sa Syria taong 2006, 100% din na nagkaroon ng bagong kaalaman ang puwersa ng Hezbollah. Kung naghanda ang puwersa ng Israel, tiyak na mas naghanda ang Hezbollah at higit pa din silang nakakalamang dahil teritoryo nila ito at alam nila ang mga pasikot-sikot. Noong taong 2006, nasa 5,000 mga Hezbollah lamang ang nasa southern part ng Lebanon. Pero sa kasalukuyan, aabot na sa 20 hanggang 30,000 at daan-daang mga reserve ang puwersang maaaring sagupain ng Israel sa lugar nang hindi nila alam kung saan nakatago ang mga ito. Mayroon din silang special force na tinatawag na Radwan Force na silang eksperto sa southern part ng Lebanon. Ang grupong ito ang silang nakatutok at pinag-aralan ng puspusan ang bawat bundok at bangin sa lugar. Ito ay binubuo ng nasa 3,000 mga sundalo na tiyak na magiging malaking tinik sa daraanan ng puwersa ng Israel. Ang parehong panig ay may pinagmamalaking mga makabagong armas at gumagamit ng mga surveillance drones upang makita ang posisyon ng bawat grupo, pero ang Hezbollah ay may malaking arsenal ng mga anti-tank weapon gaya ng Hornet missile na napatunayang epektibo sa pagsagupa sa Merkava tanks ng Israel Defense Forces. Tiyak na madaming mga nakabalot na katawan ang iuwi ng Israel kung sakaling gumawa sila ng kanilang sariling buffer zone. Para na rin nilang ginawang pain ng kanilang mga sundalo na anumang oras ay maaaring dagitin ng malaking ibon. Kahit na mangyari ang senaryo na ito, hindi pa din titigil ang Hezbollah sa pagpapalipad ng kanilang mga missiles at rockets patungo sa loob ng Israel. Handa ang Hezbollah na atakihin ng Israel dahil sa dami ng kanilang mga arsenal na nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Sa ngayon ay delikado ang ginagawang pagbabante ng Israel sa Lebanon. Hindi din nakakasiguro ang Israel sa mga tunnels na nagkalat sa Lebanon na maaaring gamitin ng Hezbollah laban sa kanila. Maaaring sa una ay nakikita nilang nananalo sila, pero hindi nila alam na baka bigla na lamang may sumulpot na kalaban sa kung saan na mula pala sa nakatagong tunnel na hindi alam ng puwersa ng Israel. Ang militanteng grupong mula sa Lebanon na Hezbollah ay huling nakipagtunggali laban sa Israel noong pang taong 2006. Ito ay upang ipagtanggol doon ng grupo ang Syrian President na si Bashar al-Assad laban sa mga rebelde. Nagbabala pa noon ng Israel na baka sa susunod na kaharapin nila ang Hezbollah ay mas nakafocus na sila sa mismong Lebanon at siguradong mas malakas at makabago na ang kanilang mga armas at malakas na ang puwersa. Binuo ng mga Muslim ang Hezbollah sa bansang Lebanon noong pang taong 1982 at ang salitang Hezbollah ay nangangahulugang Party of God o Partido ng Diyos. Nakuha ang inspirasyon sa pagkakabuo ng grupong ito mula sa 1979 Islamic Revolution sa Shiite majority Iran. Ang Hezbollah ay minsan ding pamalit bilang mga gwardya ng mga elitista noong panahon ng revolusyon sa Iran. Ang Hezbollah sa kasalukuyan ay tinuturing ng Estados Unidos bilang mga terrorist organization at kasama din sa listahan ng European Union ng mga terorista. Ang grupong ito ang itinuturong nasa likod ng 1983 suicide truck bombing ng US Embassy at sa US Marine Barracks sa Beirut. Sila din ang nasa likod umano ng 1984 attack sa US Embassy Annex sa Beirut at ang 1985 hijacking ng TWA Flight 847. Dahil laging kaantabi ng Hezbollah ang Iran, madalas na sila din ang ipinapadala o isinasabak noon sa away sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang Hezbollah ay nagtutulak din ng anti-LGBTQ+ campaign sa Lebanon na sila ring nasa likod umano ng pagsabog noong 2020 sa Beirut na kumitil sa buhay ng nasa 200 katao. Ang grupo ay nanatiling malakas na puwersa sa Lebanon. Aktibo sila sa naturang bansa pagdating sa politika at pagpapatakbo ng malaking network ng social service sa mga tagasunod nito.
Ang Hezbollah, kaalyansa ang Shiite Amal Movement na pinamumunuan ng Parliament Speaker na si Nabi Berri ay sinisigurong sa kanilang pagtutulungan ay sila ang magiging pinakamalaking representante ng Shiite community. Ang Hezbollah ay may magandang ugnayan din sa isang Christian party na itinatag ni President Michael Aoun. Bago pa magsimula ang civil war sa Syria noong taong 2011, ipinakilala na ng Hezbollah ang kanilang grupo bilang mortal at malakas na kaaway ng Israel at tagapagtanggol umano ng mga naapi. Subalit dahil sa pagkakasangkot nila sa kaguluhan noon sa Syria, marami ang nakikita ngayon ang grupong ito bilang tagasunod ng bansang Iran.